So sa gabi pong ito, ang ating pong pag-aaralan ay may kinalaman sa ating bahagi sa kasaysayan. At kami po ay nagpapasalamat ng lubos sa pamahalaang barangay ng Palanas na pinagkalooban kami ng oportunidad na pagsilbi lubos sa ating pag-aaralan at magkaroon tayo ng pagkagising sa realidad kung ano na ang ating dapat gawin sa bahaging ito ng kasaysayan. So, ang title po ng ating pag-aaralan ay Our Place in World's History. So, nasa ang bahagi tayo sa kasaysayan ng sanlibutan. Lahat po tayo naniniwala na nagsimula ang mundo natin sa paglalang kay Adam and Eve. After 2,000 years, nagkaroon ng baha sa panahon ni Noe at ginuno ng Diyos ang mundo dahil naging masama ang mga tao. After 2,000 years, ay muli pong ay dumating po ang ating Panginoong Hesus para papanumbalikin ang katotohanan na naging malabo dahil sa mga tradisyon na idinagdag ng mga tagapagturo ng relihiyon. At another 2,000 years po ang lumipas at nandito na po tayo, malapit nang magtapos yung another 2,000 years. So nasa ang bahagi tayo ng kasaysayan. Kung papansinin niyo po, ang mga tao, kapag sinabing may bagyo, ano pong gagawin? Sa mga taga-barangay, mag-order galing sa probinsya, ipapasa sa munisipyo, papunta sa barangay, yung barangay ay magsasabihan ang mga residente, lalong-lalo na dun sa mga dangerous prone areas, landslide prone or yung may mga binabaha, para maghanda at magsilikas. So ang tanong, kailan po natin ginagawa ang paghahanda? Kapag nandiyan na yung bagyo o bago dumating yung bagyo? So papansin niyo po, ang mga tao sa sakuna ay natututo ng leksyon at naghahanda dahil ano po ba ang epekto kapag tayo ay tinamaan ng sakuna? Di ba, pwede mawalan tayo ng bahay, mawalan tayo ng gamit, or ang pinakamalala, mawala ang buhay. Pero hindi po ninyo napansin na kapag sakuna dito sa mundo pag-uusapan, ang mga tao naghahanda. Pero yung parating na paghuhukom ng Diyos ay binabaliwala. Kami pa nagpapasalamat ng malaki sa inyo sapagkat kayo'y nagbigay ng paunlak ng inyong panahon. Bagaman alam namin na kayo ay busy sa inyong kanya-kanyang mga gawain, ay binigyan nyo ng panahon para makinig ng salita ng Diyos. Uunahin po nating siguraduhin kung nasa ang bahagi tayo ng kasaysayan. Ayon po sa Roma 13, 11 hanggang 12, ay ito po ang sinasabi. At gawin ninyo ito na nauunawaan ang kasalukuyang panahon. Dumating na ang oras upang magising kayo mula sa inyong pagkakatulog, sapagkat ang ating kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa nang tayo'y unang sumampalataya. Malapit na ang gabi, malapit na ang araw. Kaya't iwaksin na natin ang mga gawa ng dilim at isuot ang mga kasuotang pangdigma ng liwanag. Bakit parang labanan ang pinag-uusapan dito? Ano po? So dito, kailangan na natin maunawaan ang nangyayari sa kasalukuyang panahon sapagkat oras na para tayo magising. Bakit kailangan natin magising? Kagaya po ng sinabi ko kanina, kapag may sakuna, naghahanda tayo. At ang pinakamalaking sakuna na mangyayari sa kasaysayan ng sanlibutan ay ang pagdating ng paghukom ng Diyos, ang pagkawasak ng buong mundo, subalit napakaraming tao ang hindi nakakaalam kung ano ang kung nasa ang bahagi na tayo ng kasaysayan. Balikan tanaw po natin ang panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe, sila po ba ay naniwala na may darating na baha? Di ba lagi siyang iniinsulto? Ang kalokohan nitong tao nito. Gagawa ng barko, nasa tuktok ng bundok. Di ba dapat magagawa ka ng sasakyan pandagat ay tatabing dagat ka? Pero sa Noe, gumagawa siya ng arka,
wala sa dagat, wala sa ilog, nandun sa taas ng bundok. Gaano katagal si Noe nangaral na may darating na baha? So, ako'y nangaral ng 120 taon. Isipin niyo po yun, sino pong maabot pa sa atin ngayon ng 120? Parang bihirang-bihira na po, maka 60 ka, puta na, pwede na magpahinga. Pero 120 years ang ibinigay ng Diyos na palugit para sa mga tao sa panahon ni Noe para sila'y magsisi at tanggapin ang kaligtasan. Pero anong ginawa ng halos lahat sa kanila? Binaliwala nila ang babala na pinagkaloob ng Diyos at walang sumakay sa arka maliban sa pamilya ni Noe. Ang kalagayan sa panahon ni Noe at sa panahon natin ngayon ay titingnan natin mamaya kung magkaiba ba o magkapareho. Dahil kung hindi natin marirealize kung nasaan bahagi tayo ng kasaysayan, ang gagawin natin ay kagaya ng ginagawa ng panahon ni Noe. Na tila ba sa araw-araw ay ini-expect natin na pareho lang ang mangyari. Sa totoong buhay po, ano po ba ang kalimitang idea natin? Ipapanganak, lalaki, mag-aaral, makakagraduate, magtatrabaho, mag-aasawa, magkakaanak, tatanda, mamamatay. And the cycle repeats. Ulit-ulit lang. Di mo ba? Not realizing na habang tumatagal ang panahon, mas lumalapit tayo doon sa oras na sinabi ng Diyos na darating ang kanyang paghatol. Maraming mga tao na sinasabi ngayon na ilang taon yun ang sinasabi na darating si Kristo. Buhay pa ang ninuno ko, yung lolo at lola ko, yung lolo at lola nila. Sinasabi na darating na ang Panginoon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin dumarating. Pero sabi sa talata, ang aking kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa nang tayo'y unang sumampalataya. So, balik-balik ka rin naman po, ang pagdating ni Kristo ay mas malapit ngayon kaysa last year. Tama, mali? So, every year na nadadagdag, mas lumalapit tayo sa pagdating ng Panginoon, mas lumalapit tayo sa araw ng paghukom. Bakit po ba i-emphasize ko yung araw ng paghukom? Dahil po sa araw na yun ay magkakaroon po ng paniningil ng Diyos kapag hindi natin tinanggap ang kaligtasang kanyang pinagkakaloob. Sabi po sa Mateo 16:3, alam ninyo kung paano suriin ang hitsura ng langit, ngunit hindi ninyo kayang suriin ang mga palatandaan ng panahon. Alam natin na kapag mapula ang langit sa hapon, anong mangyari kinabukasan? Magiging maulan. Ngayon, mas high-tech na. Kapag sinabi ng satellite, di ba, pag nakinig tayo sa Pag-asa, ay alam na natin kung magiging maulan ba ngayon sa maghapon o magiging mainit. So alam ng mga tao kung ano yung sa panahon, yung literal, physical na panahon, pero hindi na babantay ng mga tao ang panahon ng pagdating ng Panginoon. Sa panahon ng mga alagad, sa panahon ni Kristo na nandito siya sa lupa, ay nagkaroon sila ng pag-uusap ng kanyang mga alagad tungkol sa mangyayaring pagkawasak ng Jerusalem. Subalit, idinikit po yun sa kung ano ang mangyayari sa huling panahon. Ito po ang sabi. Sa Mateo 24:3, at sinabi, at samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ng mga alagad, na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan. So, magkaligit po yung pagparito ni Kristo at katapusan ng sanlibutan. At ano ang palatandaan na sinabi ni Kristo na kailangan bantayan ng mga mananampalataya upang sila'y maging handa sa pagdating ni Kristo? Ito po ang kanyang sinabi, ang mga tanda ng huling araw. Ito po ay matatagpuan sa Mateo 24, magsisimula tayo sa talata 4. At sumagot si Jesus doon sa tanong, kailan mangyayari, kailan kalarating, at kailan matatapos ang kasaysayan ng mundo? Ang sagot ni Kristo,
mag-ingat kayo na huwag kayo mula ang Kristo, yung mga pekeng Kristo, ang magsasabing sila si Kristo, magtuturo sila ng mga bagay na hindi ikakaligtas ng mga tao. So mag-ingat daw po tayo doon. So ibig sabihin, na pag lumitaw ang mga tao na nag-aakit na sila si Kristo, ito po ay isa sa palatandaan na tayo ay malapit na sa wakas. Sabi pa ni Kristo, at mga karinig kayo ng mga ligmaan at mga lingaw-ngaw ng mga ligmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pang wakas. So ang pagkakaroon ng digmaan o ng gera ay kailangang mangyari. Kailangang dumating sapagkat ito'y bahagi ng tanda. Pero kapag nangyari na yung gera, wakas na ba? Hindi pa daw. Tanda pa lang na malapit na. Ano ba ang karugtong? Sapagkat magsisitindig ang mga bansala, ang bansa laban sa bansa, at mga ang-arian laban sa kaharian, at ito yung karugtong, at magkakaroon at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. So ano po ang pangkasalukuyang nangyari? Anong gera ang nangyari ngayon? Gera ng Russia at Ukraine. Ano ang nagbabadyang gera dito sa atin sa Asia Pacific? Taiwan. Pinalimutan ng barko ng China ang Taiwan. Ang Pilipinas ay nakikipagirian din sa China. So hindi natin alam kung ano ang mangyari, pero ang sigurado po, magkakaroon ng digmaan. Sa ayon natin at sa gusto, mangyari ito dahil sinabi ito sa hula. At alin pong lindol ang kakatapos pa lang na narinig nyo? Ito po'y nangyari sa Myanmar o sa Burma na 17 milyong katao ang apektado ng lindol at libo-libo po ang namatay. Myanmar at Thailand, pero mas marami po, ang sentro po kasi ay nasa Myanmar, so doon po napakarami ng namatay na tao. Hindi po hundreds, thousands po, libo ang namatay. Now, posible kaya mangyari yun sa Pilipinas? Yung magnitude 7 na earthquake, pwede bang mangyari sa Pilipinas? Sa totoo lang po, matagal na po itong binabantayan. Ang posibilidad ng ang ganong kalakas na lindol ay tumama sa atin. So imagine niyo po, anong mangyari kapag tinamaan ng ganong kalakas na lindol ang Maynila? Dahil nandun po yun, especially yung Marikina Fault. So hindi natin alam, pero kasama po sa sinabi na magkakaroon ng malalakas na lindol at ito'y kasama sa pagiging tanda ng malapit na ang wakas. Pero anong sabi ng Biblia, ng Panginoong Hesus mismo? Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimulan ng kahirapan. So mga kaguluhan na ito sa mundo ay hindi pa ito matatapos agad. Anong sabi? Pasimula pa lang. At pagkatapos ito, kapag nagkaroon na ng maraming kaguluhan, ang mga mananampalataya ang bibigyan ng sisi. Ay kasi hindi kayo nakikisama sa amin sa pagsamba sa aming Diyos. Kayo ang dahilan ng mga sakunang ito. At anong gagawin sa mga tunay na mananampalataya? Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapigharian at kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. So ang tunay na maglilingkod sa Panginoon ay kagagalitan ng mga tao. Dahil hindi sila katulad ng mga tao na ordinaryo, dahil sila yung mga tagasunod ng Panginoon. At kung magkagayoy, maraming mga itisod at mga kakanuluhan ng isa't isa at mga kakaputaan ng isa't isa. So hindi po tayo dapat magtaka na sa loob ng mga simbahan ng kanya-kanyang grupo ay meron pong kanya-kanyang isyo. May kanya-kanyang alitan, may kanya-kanyang paninirang puri, may kanya-kanyang pag-uusig. So, hindi po tayo dapat magtaka kung tayo ay madadamay sa pag-uusig nito. Dahil ang sabi, ang lahat ng mabubuhay ng matuwid kay Kristo Jesus ay dadanas ng pag-uusig. So, hindi na dapat magtaka kung tayo po ay uusigin. At sabi pa ni Kristo,
at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Tatanungin ko po kayo, gaano karami ang relihiyon? Ang hirap na po bilangin, di ba? At ang lahat ng relihiyon, anong pag-akin? Kami ang tama. Meron po bang relihiyon nagsabi, kami nangangaral, huwag kayong maniwala sa amin kasi hindi kami tama. Lahat po ng nag-aangkin ng relihiyon, ang angkin nila ay tama sila. At ang kaligtasan ay kailangan maging bahagi tayo noong kanilang samahan. At ano po sabi? Kasama ito sa tanda ng huling araw. Maraming bulaang propeta ang babangon, lumalinaw, magkakaroon po ng maraming relihiyon upang lituhin ng mga tao sino ba talaga ang tama. Dahil lahat ng relihiyon may tinaturo naman kung tama. Pero hindi po lahat ng relihiyon ay nagtuturo ng lahat ng tama. Kagaya po ng Biblia. Bakit maraming version? Napansin niyo po, may NIV, may KJV, may ESV, at kung ano-ano pa. Dito nga sa Pilipinas ngayon, may bagong version ng Bible eh. Jejemon version, Taglish, ginawang common language yung Bible. Pag binasa mo siya, parang hindi ka nagbabasa ng banal na aklat. Parang ka nagbabasa ng comics. Yung words na ginamit nila ay yung common language na ginagamit sa kalsada. Na para bang yung kabanalan na binabasa mo ay nawawala na dahil ganun yung paraan ng kanilang pagtatranslate. Eh ano pong mangyayari kapag maraming version ng Biblia? So paano mo malalaman ang totoong turo kung iba-iba ang nakasulat? So kasama ko sa tanda ng huling araw na magbibigay ng kalituhan ang kaaway para wag nating matagpuan ang tunay na salita ng Diyos. At ano pong mangyayari sa mga tao? Ang sabi dito, at dahil sa pagsagana ng katampaglasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ano ibig sabihin itong pag-ibig ng marami ay lalamig? Ano yung pagsagana ng katampaglasanan? Magiging common po ang paggawa ng masama. Na iniisip ng iba na hindi na masama yung kanilang ginagawa dahil ginagawa na parati at ginagawa na ng marami. Hindi ko na po siguro kailangan isa-isahin yung iniisip na common ngayon. Halimbawa, nagsasama ng hindi kasal, yung pangungurakot, yung pagsisinungaling, yung mga bagay na hindi tama, pero naging common na, so akala ng maraming tao, okay na yun. At dahil sa paggawa ng hindi tama, yung tunay na pag-ibig sa kapwa ay nawawala na. Ang karamihan ng tao ngayon ay nagiging sakim. Ito pa po ang sabi sa Timoteo. Datapot alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Nasa panahon po ba tayo na safe pang maglakad? O kahit dito sa atin sa Albay, mayroong mga nakakatakot na makakasakay mo sa jeep. Diba? Nakita niyo nag-viral na may manyaki sa jeep na mayroong nanghahablot na lang ng bag. Merong mga batang nawawala. Gaano karaming bata ay nakikita nyo na missing. So, ang panahon po natin ngayon ay isang panahong mapanganib. Bakit naging mapanganib na ang panahon ito? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Bakit nagiging masagana ang paggawa ng kasalanan? Kasi alam niyo po ang hinahanap ng mga tao ngayon? Paano naman yung aking sariling kaligayahan? Sa paghahanap nila ng kaligayahan, wala na silang pakialam kung tama o mali ba yung ginagawa nila. Basta maging masaya lang sila sa kanilang buhay. Maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. May kilala po ba kayo na mahilig man lamang? Puro kabig. Ayaw magbigay. Mayayabang, mga mapagmalaki, mapagtungayaw. Ano itong mapagtungayaw? Sa mababae natin, sa mapagtungayaw.
mga reklamador. Bakit siya binigyan ako hindi? Bakit si ganito merong ganun ako? Tama na tayo ay nasa huling bahagi na ng kasaysayan ng sanlibutan. At sabi pa dito na may anyo ng kabanalan, mukha namang banal, nagsisimba naman. Datapo at tinatanggihan ng kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat ang mga ito ang nanggagapang sa mga bahay at tinibihag ang mga babaeng haling na limos ang mga kasalanan, hinihila ng mga iba't ibang kita. Nakakatakot dito kasi yung mga predator ngayon, ano? Lalong-lalo na po yung mga tagapagturo rin ng mga relihiyon. Balik na naman tayo dun sa nag-aangkin na anak ng gaano karaming babae ang kanyang hinalay. Dahil inakin niya siya yung Diyos. Na laging nagsisipag-aral at kailan man na hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. So nandito tayo sa panahon kung saan common na po ang kasamaan. At hindi na tayo basta na lang magtitiwala na safe pa kahit nga po sa loob ng sarili nating bahay. At ayon pa rin po sa Mateo, sinabi ni Kristo na ito yung kalagayan. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman sa pagparito sa anak ng tao. Ano ang kondisyon ng mundo sa panahon ni Noe? Sabi po, sapagkat gaya ng mga araw, bago pag... Wala na ang aking mic. Nagsinom at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. So ano yung ginagawa nila bago dumating yung baha? Gumagawa sila ng common na gawain. Kumakain, umiinom, may nag-aasawa, merong ipinagkakasundo sa pagkaasawa. Anong sinasabi mong darating na ang baha sa panahon ni Noe? Parang anong sinasabi mo na darating ng paghatol ng Diyos? Normal naman na nangyayari ang lahat ng bagay. Sumisikat naman ang araw tuwing umaga. Pero anong sabi? At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. So kung ang mga tao ay wala ng pakialam sa darating na paghatol ng Diyos, ito po ang palatandaan na mas malapit nang dumating ang Panginoon. Kung ang ugali ng mga tao sa panahon ni Noe ay yun ang nakikita natin sa panahon ngayon. Ganon din po sa panahon ni Lot. Ano bang nangyari sa panahon ni Lot? Dumami po ang kabaklaan, hindi po tayo against sa mga tao, pero ito po ay kasama sa palatandaan na kapag dumami na ang ganito, malapit lang dumating ang wakas. At ano pa po ang nagsasabi sa atin ng kasiguruhan maliban sa mga palatandaang ito na makikita natin? Meron pa po tayong mas siguradong basihan para mapatunayan na tayo ay nasa huling araw na. Ito po yung matatagpuan sa 2 Pedro 1:19 at sinasabing, at kami ay mayroong lalong siguradong salita ng hula o ng propesiya na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. So kung tayo po sa pagbabantay ng mga palatandaan ay nakikita natin na malapit na, merong mas sigurado pa na magbibigay sa atin ng ideya na tayo ay nasa huling bahagi na ng kasaysayan ng sanlibutan. Katulad po ng roadmap. Ano pong ibig sabihin ng roadmap? Mapa. Na nagsasabi na, nandito na ako sa Ginubatan. Kapag nagbiyahe ako ay malapit na ako sa Kamalig. At sunod po ng Kamalig ay makikita ko, malapit na ako sa Daraga hanggang sa makarating ako ng Legazpi. So sa mapa po makikita natin nasa ang bahagi na tayo ng kalsada. Sa propesiya naman po, makikita natin kung nasa ang bahagi tayo ng kasaysayan ng mundo. At ipinakita sa isang hari ang propesiya kung kailan matatapos ang sanlibutan. Ito po si Haring Nebuchadnezzar, sa English po si Nebuchadnezzar, sa Tagalog ay si Nabucodonosor. Siya ay nag-iisip
dahil siya'y pinakamakapangyarihang tao sa panahon niya, ang gusto niya ay huwag nang matapos ang kanyang kaharian. Subalit sa isang gabi ay binigyan siya ng Diyos ng panaginip at ipinakita sa kanya kung ano ang mangyari. Na pagkatapos ng iyong kaharian ay merong susunod na kaharian at meron pang susunod at may susunod hanggang sa dumating ang anak ng Diyos para itaguyod o establish ang kanyang walang hanggang kaharian. Ano po ba yung nakita nitong haring ito sa kanyang panaginip? Nakakita siya ng isang estatwa na merong ulong ginto, merong katawang pila, merong hita na tanso at merong bakal na binti at yung paa ay pinaghalong bakal at putik. Kapag pinag-aralan po natin ang Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, 9, and Daniel chapter 11, ay makikita natin yung detalye kung paano nakakasiguro tayo na tayo'y nasa huling bahagi na. Yung nanaginip ang hari, ang naghahari noon, kaharian ng Babylonia, ito po'y nangyari ng 605 BC hanggang 539 BC. Sinundan po sila, sinakop sila ng kaharian ng Persia. So, nagtapos hanggang 331 BC at sinundan ito ng kaharian ng Gresya hanggang 168 BC. At yung medyo mahaba po yung paghahari ay yung Roman Empire na nakarating siya hanggang sa panahon ni Kristo at lumampas pa hanggang sa panahon ng mga alagad hanggang AD 476. So, kung papansin niyo po, yung itsurang yan, yung ulo, Babylon, yung katawan, Persia, natapos na. Yung hita ay Gresya, natapos na. Yung binti ay Roma, natapos na. Nasaan bahagi na po tayo ng kasaysayan? Nandito na po tayo sa paa. Ano po ang hinihintay natin? Ang pagdating ng bato. So, ang pag-establish ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo ng kanyang kaharian na hindi matatapos magpakailanman. So kung nakita niyo po, tapos na yung lahat ng kaharian na yan, nasaan bahagi na po tayo? Nasa paa. Kailan darating ang Panginoon para itaguyod o establish ang kanyang kaharian hindi na matatapos magpakailanman? Sabi po ng Biblia, walang nakakalam. Pero katulad ng alam natin na malapit na ang tag-ulan o ang tag-init, dahil meron tayong palatandaan, binigay ng Panginoon ang mga palatandaan ng kanyang malapit ng pagbabalik. So kahit sino pong relihiyon, wala po akong nakikitang nagsasabing hindi pa darating ang Panginoon. Lahat po ng relihiyon, kahit kanina kayo makinig, ay nagkakasundo naman po na tayo ay nabubuhay na sa huling bahagi ng kasaysayan ng sanlibutan. At kung nasa huling bahagi na tayo ng kasaysayan ng sanlibutan, ang tanong po is, ano ang dapat natin gawin? Kasi useless po na alam mo na parating ang sakuna kung hindi ka handa. Kung binaliwala natin yung babala at natnan tayo ng sakuna, tayo'y mapapahamak. Ganon din po sa pagdating ni Kristo. Kung babaliwalain natin ang mga babalang ito, dadatnan tayo na hindi tayo kasama sa maliligtas. So ano po ang panawagan at pakiusap ng Diyos sa bawat isa? Sabi po ng Biblia sa Deuteronomio 30:19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. Kung paano binigyan ng Diyos ng pagpili ang bayan ni Israel sa panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, ito rin po ang inilalatag sa atin sa oras na ito. Inilalatag sa atin ng Panginoon ang daan ng buhay at ang daan ng kamatayan, ang daan ng pagpapala at ang daan ng sumpa. Pero nakikiusap na rin siya. Bagaman meron tayong karapatang mamili, pinapakiusap niya, piliin mo ang buhay.
Huwag mong hayaang masayang ang sakripisyo ng Diyos at ng kanyang anak. Dahil lahat ng paraan para tayo maligtas ay ginawa